Hello beautiful people, welcome to my channel. Nandito ako sa labas ng tinitirahan namin. Medyo maglalakad-lakad ako kasi almost 1 month na hindi ako nagtrabaho dahil nga nagkasakit ako yung high blood. Hanggang ngayon ganun pa rin. Pero aywan ko doon sa na pinuntahan ko, wala pa silang resulta kung at saka kagagaling lang namin ngayon kay Sven Eric kasi yung niya, yung bisikleta niya na yung na flat tire, ilang beses na yan na flat tire. Di sabi ko sana kanila bumili na sila ng tire na talagang mga bago, yung labas at saka loob. Bumili sila kahapon, kaso lang mali ang nabili nila, yung sa loob na linalagay. Kaya bumalik sila sa sa araw na to at saka inayos niyan yun. Dito nga pala nakatira si Hana, yung pamangkin ko. Nasa 5th floor sila. 1, 2, 4, 5. Ayan, doon sila nakatira dito. Sa na yan, kondo na yan. Noong yung unang trabaho ko, pinaalis ako doon ng walang dahilan kasi ganito yun. Yung lumang mga bus noon, isa lang talaga ang bus doon sa lugar na pinagtatrabahuan ko. Pagkatapos hindi niya kaya yung trabaho, di kumuha sila ng pangalawang bus. Ilang pangalawang bus na nakuha doon. Pagkatapos parang hindi sila magkasundo. Pagkatapos yung last na si Anika, sobrang bait yun. Yun talagang ang dapat maging bus. Kasi dito sa Sweden, pag mga substitute ka lang ganun, may mga bus na yung tingin sa'yo, yung dinadown ka. Hindi kagaya pag hindi kagaya noong kay Anika na ako noon substitute lang, pero ako nang nahihiya. Sinasabihan ko na yung mga katrabaho ko na, naku, kung lang fire station na pala yan, naku, kung may ibang lang daan ng pagpasok, hindi ako papasok sa door na yan. Kasi pag nakikita niya ako, kakawayang kaagad, day. Pagkatas ako niya, yung yayakapin talaga niya ako. Nahiya kasi ako pag yung boss ko na yung yumayakap sa akin. Pagkatapos sabi ng mga katrabaho ko, wag kang mahiya, yung maging masaya ka nga kasi talagang wini-welcome ka niya dito. Nung umalis siya, yung ang lumang boss at saka siya, actually magkaibigan yan sila noon. Alam nyo naman, ganun talaga kasi hindi sila magkasundo. Pagkatapos nung umalis siya, talagang iyak ako ng iyak noon dahil sa dami na ng mga pangalawang boss na na ilinagay doon. Ang ginawa, linipat na lang yung unang boss namin sa ibang sa ibang trabahuan. Pagkatapos nag-hire sila ng mga bago, yung una, pangalawa. Pagkatapos yung nagbibigay ng mga trabaho, umalis na rin siya kasi yung number 1 talaga noon, yung pangalawang boss na yung talagang demonyo talaga yun. Ay, ang dami ng mga nagtrabaho doon ng mahigit 25 years. Nag-alisan talaga sila dahil doon. Pagkatapos ngayon, yung trabahoan ko na yun, walang bus doon. Wala silang bus doon. Kasi napaalis nga yung yung una, napaalis yata kung umalis ba. Pero yung pangalawang bus talagang pinalayas siya doon. Dahil ngayon, halos araw-araw magmi-meeting. Aywan ko kung anong mini-meeting niya. Pagkatapos yung galit na galit. Pagkatapos kasi dito sa Sweden may law dito na pag nakapagtrabaho ka ng 700 hours, yung kailangan yung
dyan sa trabaho mo mismo, sila mismo ang mag-o-offer sa'yo ng permanente na trabaho. Kagaya nitong pangalawa kong trabaho ngayon, sobra akong na-surpresa ngayong araw na to kasi nung pumasok ako doon, nung nag-interview yung pangalawang boss. Pagkatapos sabi niya, wala kang mga papilis, wala kang wala. Kasi doon sa una kong trinabahuan, hindi nga ako binigyan ng ng mga papilis, basta lang ako pinalayas na walang dahilan. Ako nagbabayad ako sa yun. Buwan-buwan nagbabayad ako ng mahigit 3,000 in pesos. Una muna, yung nagka-problema ako doon, ang inanuhan kong yun, yung dito sa lugar namin, sa Ängelholm City. Pagkatapos yung babae na yun doon, imbes na kumampi sa akin, kumakampi pa siya doon sa pangalawang boss. Sabi niya sa akin, anong gagawin ko kung ayaw nila sa'yo doon? Sabi niya, ang ginawa ko, pumunta ako ng yung talagang presidente, pinaka-highest yun dito sa Sweden. Yun nga, kagaya ng sabi ko, kasi nila ako, yung inano ba nila ako sa, dapat doon sila, bibigyan ako nila ng permanente na trabaho. Pero kasalanan ko din yun kasi yung lumang boss namin, sinabihan talaga niya ako, nagpunta siya doon sa pinagtatrabahoan kong ward sa araw na yun na, Dayday, sabi niya, ang galing mo magtrabaho, mabait ka, sabi niya, pagkatapos yung talagang ka talaga sabi niya sa trabaho, maganda kang magtrabaho. Kasi sa totoo lang, doon sa trabaho ko, pag nandoon ako, pinag-aagawan ako niyan nila. Oo, dito si Dayday, ganun. Pagkatapos, kasi ako, kahit hindi ko trinatrabaho ko yun. Pagkatapos, yun nga, di pumunta kami ng yung sa pinakamataas na yun. Yung presidente siya ng Stockholm, buong Sweden, doon sa Stockholm. Yung capital city ng Sweden. Kaya yun, nag-offer kasi yung public yun, yung pinagtatrabahoan ko. Nag-offer yung gobyerno dito na bayaran ako ng kulang-kulang 3 million kung sa Philippine money yun. Pagkatapos ako kasi, yung ayaw ko na ng mga problema, pagkatapos yung COVID time pa noon, yung mga sabi ko, okay, ayaw ko na, kasi nung pinaalis ako, talagang sobra akong nagdepresyon, kasi pangit pa naman yung depress, kasi yung pag nag-isip ka, galit, depress, araw-araw, ganun na lang ng ganun yung mararamdaman mo sa katawan mo, sa utak mo. Pagkatapos ayaw ko na yun kasi kung anong mangyari sa akin, nandiyan may asawa ko, may anak ako nga na dapat alagaan, kaya sabi ko ganun na lang, ganun. Stop na. Pagkatapos binayaran ako nila noon, kaso lang naman ang tax naman 35%, yun ang pinakamaliit na tax dito sa Sweden. Pag kumita ka, parang mo yun parang kita mo yun yung binayad nila. Ito na yung ko ngayon, yung trabaho ko ngayon, pangalawang trabaho ko naman ito sa 40 years kong tira dito ng Sweden. Magpo 40 years na ako ngayon ngayong May to ako nakarating dito ng 1984. Lang naman ako nagtrabaho doon sa una kong trabaho 3 years, pagkatapos ito dito mag 2 years sa May katapusan ngayong 2024. Itong nag sila dyan sa newspaper na nag-hire sila, ganon. Pagkatapos ako nagpumunta ako doon. Yung pangalawang boss, sabi niya sa akin, may papel ka ba? Wala akong papel.
may reference ka ba kung sinong tao, ganun-ganun. Pagka sabi ko, may reference ako yung sana yung nagbibigay sa amin ng trabaho noon sa dati kong trabaho. Kaso lang hindi ko alam yung telephone niya. Kasi yung ginagamit niyang telepono noon pang trabaho, hindi yung talagang personal na na telepono. Pagkatapos tinitingnan ko naman sa internet, wala naman kasi yung iba dito, yung telephone number nila hindi nakalagay diyan sa internet. Pagkatapos sabi niya, mayroon ditong yung nagtrabaho din doon sa sa dati kong trabaho. Ang pangalan niya si Ana. Sabi ko sa kanya, kung si Ana talaga yun na nagtrabaho doon, nagtatrabaho kami doon sa pinaka hard na ward. Sabi ko sa kanya, halos araw-araw kami doon, kami ang trabaho doon. Tapos tinanong niya si Ana. Tapos sabi ni Ana, kunin mo si Dayday kasi magaling yan sa trabaho, ganun. Tapos binigyan ako niyang kaagad nila ng 100% na trabaho. Kasi dito hindi yan sila basta-basta na magbibigay ng 100% kaagad. Tapos wala ka pang papilis. Pagkatapos dahil nga halos 3 years ako na hindi nagtrabaho dahil nga COVID time, walang bakterya siguro sa katawan ko masyado. After 3 weeks ko na pagtrabaho doon, nagkasakit kaagad ako ng COVID. Hindi ako nagkasakit noon ng COVID, nasa bahay lang ako. Kasakit agad ako ng COVID. Pagkatapos yung mga flu, mga yung nagtatain, nagsusuka, yun ang mga mga sakit-sakit ko. Halos buwan-buwan yun. Pagkatapos nagsabi ako sa boss doon Naubo pa rin ako hanggang ngayon na pwede ako magtrabaho dito. Sabi ko na tanggalin nyo na lang ako doon kasi parati naman ako nagkakasakit. Siyempre private yung pinapasukan ko. Ano naman yan yung kailangan din nila kumita ng pera. Pagkatapos ako halos buwan-buwan nagkakasakit ako. Pinakamaiksi 2 weeks. Pero mo binabayaran nila ako 2 weeks. Pagkatapos wala na yun. Nag-aano na lang ako. Tapos ngayon nagtaka ako ngayong araw na to na inanuhan nila ako, sinulatan nila ako kung gusto ko raw magpermanente. Sabi nila, inanuhan ako, tinext ako. Siyempre nagdadalawa-dalawa ako pero nagsabi pa rin ako na oo, nagdadalawa-dalawa ako kasi itong problema ko sa allergy sa pagkain, hindi ako makakain ng yung mabuti ba. Pagkatapos yung hindi makatulog ng mabuti, kagaya kagabi. Anong oras na ako nakatulog? Halos mag-aalas 4, alas 5 gigising ako kasi nga trinatry ko na yung katawan ko. Kakain ako ng breakfast ng alas 5 at saka lunch ng alas 11. Pagkatapos sa gabi alas 6 kasi nagdadala ko ng pagkain sa trabaho doon. Maraming pagkain doon at free yun. Kahit anong pagkain. Saka tinatapon nga nila doon. Ang daming tinatapon na pagkain kasi halimbawa mag-breakfast. Linalagay lang naman nila yan sa mga plato. Yung ham, mga itlog o Walang gumagalaw doon. Kundi yung nagtatrabaho lang doon linalagay sa pasyente. Yung mga pasyente doon hindi yun sabihin na kukuha yun doon sa sa plato na hindi. Patas pag may sobra doon itatapon. Kagaya rin ng lunch, ganun rin o kaya mga merienda, tinatapon din nila yan. Basta tuwing may kainan doon, tapong kaagad dyan pagkatapos kumain. At saka yung mga trabahador doon, anytime pwede ka kumain doon. May mga gatas, mga juice, kung ano pang gusto mo, chocolate milk. Pagkatapos kahit beer mayroon doon. Pero yung nung unang trabaho ko, may nagiinom-inom doon ng beer. Pagkatapos yung mga pagkain sa umaga, yung mga katrabahador, mga katrabaho ko,
kumakain sila ng itlog, tig dalawa-dalawa, yung nilaga na itlog. Ako nandoon, nakatingin lang ako. Kasi allergy ako sa itlog. Ano nga anuhin ko. At saka kasi nitong, hindi na ako nagtatrabaho noong yun nga na binigyan nila ako na magtrabaho ko doon ng 100%. Kasi noon mula mag-umpisa ng weekend, 6:45 hanggang 8:45. Sabado linggo yun. Pagkatapos ako nga na hindi makatulog, siguro ganun, na kaya ako nagkakasakit, hindi makatulog ng mabuti, hindi makakain ng mabuti, kaya ganun ang nangyayari sa akin. O sige guys, thank you for watching, bye bye.